Ikaw Og Ang Balaod. Okay, maayong hapon sa tanan, naminaw karon sa DYSS. Ako si Attorney Carl Ariola ug mao ni ang Ikaw Og Ang Balaod. Karong hapon na akong guest karon no kay si Attorney Vernon Colasito, usa ka private practitioner diri sa Cebu City. Nya maayong hapon, attorney. Mayang hapon sa Attorney Carl. So, karong hapon na ng topic na among storyan karon ni Attorney Colasito kay ang kaning anti-drunk and drug driving law. So, this is an recent law, relatively new, pero it's interesting kay although murag medyo pag 2013 ba ni siya na enact, attorney no, pero murag wala pa kay ni siya na implement no. So maybe ato sa nang storyaan karong hapon kung ngano. And but of course before we go through that discussion, mangutan na lang ko, attorney, nganong kipas day ning balaod? What is the purpose of this law, ang kaning anti-drunk and drug driving law? Thank you, Attorney Carl. Una, mayong hapon sa tanang mga naminaw na to diha. Unta, makaalaga ng akong mas istorya karon. Ang kaning balaora, ang RA 10586 or ang anti-drunk and drug driving law, gipasa ni siya kay ang atong gobyerno nakakita na daghan na kay insidente sa mga aksidente sa traffic na mga sakyanan magbangga, makakos og accident sa mga tao, sa property, sa mga lain sakyanan tungod kay ang driver either nakainom or nakadrugas. Mao na ilang gi-reinforce ang RA 4136 or ang Land Transportation Code of the Philippines. Kay sa atong RA 4136 gipanish na actually daan didto ang drunk and drug driving. Pero nakakita ang atong gobyerno na kuwang pa ang enforcement ani na law. So pangdugang sa balaod, ilang giinak ang RA 10586 para mo impose og stiffer fines and penalties laban sa mga tao na nagdrive na hubog or nakadrugas. In fact, ang atong statistics kay ni times 3 ang incidents sa mga traffic accidents caused by drunk and drug driving. So muna nata ni na balaod nagipasa pag 2013. Pero prior sa kaning anti-drunk and drug driving act or law, nana jud day siya kuan, nanay murag equivalent ani before kanang unsa to imong kiingon kadong ang RA 4136 or ang Land Transportation Code of the Philippines. So ang Land Transportation Code nag-provide yun nga if you're nag-drive kang hubog or nag under the influence of drugs niya na aksidente ka, nay penalty. Pero dili kay siya as stiff. Dili siya as stiff karon. As compared karon nga nanang ning new law, so mas severe ang penalty. Unsa kung i-compare na to, attorney, ang penalty sa kadong sa Land Transportation Code o kaning bagong balaod, kaning anti-drug and drunk driving law, unsa man ang difference sa penalty if kabalo ka? If I recall correctly, Attorney Carl, no, sa atong RA 4136 or the Land Transportation Code, ang penalty dito for drunk and drug driving is only 1 month imprisonment. And gamay ra kay na fine kung ako. Pero to compare it with RA 10586, ani na new law karon, 3 months minimum. Nya mo apply ni siya kung wala nakakos og injuries or nakapatay ang drunk or drug driver. Plus ang fine ani is 30 to 80,000 if I recall correctly. So mas kuan gid no, mas nitaas-taas gid ang period sa imprisonment o mas nitaas-taas pod ang fine if ever you are caught. So anyway, before ko anak lang sa ding klarohon nga unsa jud how do you commit this crime kaning drunk or drug driving for the benefit of our listeners. So kung sa man ka ma-penalize kung for example nag-drive ka hubog, penaltihan na din ka unsa day mga ani mga criminal acts?
Oh. Ang simple ang pagka-define actually sa balaod. Kay ningon rang balaod na you are committing drunk driving when you are driving a motor vehicle under the influence of alcohol. Same rasad sa drug driving, yung nana rasad. Pero ang meat ani na balaod or ang nakalahi ani niya is nihatag siya sa procedure on how to apprehend drunk and drug motorist, and nihatag siya og kanang blood alcohol concentration limit. Dito na sa IRR kay yung ani naay gitawag na apparent and reasonable indications of drunk or drug driving na nakasulat sa balaod unsa man ni na kuan na mga acts: overspeeding, swerving, weaving, lane straddling, sudden stops, poor coordination, or other reasonable and apparent indicators of being drunk or drug while driving. Now, dapat ang atong apprehending officer, like isa ka law enforcement officer like ang police or isa ka deputized agent of the LTO, dapat makita siya na ang driver nag-commit ani na acts, diha pa siya mo flag down. Now, after siyang pag-flag down, kay iyang i-conduct ang field sobriety test. Mo ni siya ang mga test na physical ni siya ng mga test na iyang hangyo ng driver na sir gawas palihog. Dayon mag-conduct ta og test para makibaw ta kung nakainom ba ka or nakadrugas. Unsa ni natulo ka test? Ang horizontal eye nystagmus test mo nang first. Ang isa kay walk and turn test. Ang ikatulo kay ang setaw ana. Basta nailain nga test. Ang the other test. Ikatulod. Dili ang one leg stand. One leg stand test. Na unsa maning horizontal eye nystagmus? Ang police officer magbarog 1 meter away sa apprehended na motorist, and naa siya gunitan na object, din iyang i-test kung move ba sideways ang mata sa apprehended motorist na dili mo crisscross. Dapat straight ang movement sideways sa mata sa apprehended motorist. Now, kaning katong walk and turn, palakon siya heel to toe. So bali dili magbuwag ang tiil, pero inig lakang niya ang isa ka tiil magatubang naa directly in front sa lead foot. So palakon siya pila ka metros patuyokon, dapat iyaning mapasar iyang mabuhat, hindi matumba. Samot na sa kaning one leg stand. I-bend niya iyang tuhod na iyang isaka iyang tiil for 30 seconds. Dayon ang naa sa atong law, dapat pasar niyang tulo ka test. Pero ang naa sa IRR, failing in one of the test, subject na ka sa isa ka BAC or breathalyzer. BAC as in blood alcohol concentration level na test through a breathalyzer. Now, ang naa sa atong IRR is 0.05% ang limit. In fact, actually nag-release og flyers ang LTO about ani mo nilang gitawag na murag ecstasy zone. Kaya kanang murag nilingaw-lingaw pag gani ka na part. Kaya mo man na limit, pero mo apply ni siya na limit para sa mga private vehicles except motorcycles. Kaya sa case sa motorcycles, trucks, vans, cargo trucks, ang atong blood alcohol limit is 0.00%. So bisag 0.00001% ni violate na ka kung mo na yung blood alcohol concentration. Dayon kung mahagbong sad ka sa blood alcohol test, diha na ka prisohon, arestohon nya without prejudice pa jud ni sa prosecution of the traffic offense committed. So mo na para sa drunk driving. So ako lang klarohon no, kung ang under the law, if you are driving under the influence of alcohol, or if you are driving while under the influence of drugs or kuha na siya, violation na siya ani nga kaning act nga anti-drunk and drug driving law. Pero the only
the means or the manner to determine if indeed under the influence ka of alcohol or under the influence ka of drugs while driving, mo tong imong kiingon nga mga physical tests no kadong tulo niya i-conduct na sa officer. Then after din ana if ni fail ka atong at least one ato then mo na din to i-breathalyzer ka. Then if ma-find, so dili diretso nga breathalyzer, ang procedure gyud mo conduct sa sila tong one leg stand tong kadong unsa pa tong horizontal eye nystagmus test kana and the other test, and then una pa kung mahagbong usa lang ato no, then ngara na i-breathalyzer. And then kung ma-determine na sa breathalyzer nga ang imuhang alcohol or ang imong unsa to kadung blood alcohol concentration level, kay kung private of 0.05%. Then mulabaw ka atong limit, ngara na rin ka nga i-apprehend ka nga and liable din ka ani nga act. Then ang ako ding wala na klaro de attorney kay ganina you mention nga i-flag down ka sa kaning police or sa kaning mga other law enforcement agencies. So ang the telltale signs man tayo mong kiingon ganina nga what are the dili man sa sila pwede mo flag down any vehicle, di ba? Kailangan na dito yung basis niya. Ang kadong basis ngayon mong kiingon kay kung while nag-drive, kung overspeeding niya. Unsa ra any of the enumerated acts ngayon mong kiingon kanina, kadong overspeeding, zigzagging, straddling, swerving, weaving, sudden stops. So kung usa lang ana, pwede na din ka ma-flag down sa police niya. Mo rin nito i-test na din ka, physical test niya. Kung pasar ka, okay. Pero kung hagbong, i-breathalyzer din ka. Okay. Pero ang ako sang nag-wonder ko attorney kay ang breathalyzer for alcohol raman, di ba? Kung hubog ka. Pero unsaon man sa nila pagkaibalo kung for example under the influence of drugs ka like marijuana or shabu, kay ang breathalyzer for alcohol raman po, di ba? So unsa man ang mga kay ang karong ki-discuss kanina, I think mga tests ra to siya kung alcohol. Pero nabay lahi nga mga tests to determine if for example kung naka-drugs ka. Sa case sa drug driving, ang balaod misunod ra siya sa RA 9165 nato or ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kay as far as the reasonable and apparent indications are concerned to flag down a vehicle suspected of drug driving, same ra. So overspeeding, lane straddling, weaving, swerving, sudden stops, poor coordination. Flag down. After sa flag down, diha na mag-determine ang police officer or the deputized enforcement officer of the LTO kung nakadrugas ba jud ni ang tao. So ang ginumerate sa atong IRR sa RA 10586 kay reddish eyes, kanang slurred speech, poor coordination, kanang mga lain pa ng mga simptomas sa tao na nakadrugas. So like dili kanang anxiety. So dili sila kung tanaw sa police or sa law enforcement person nga kanang dili man ni alcohol. So dili na siya kailangan mo undergo atong kadong tests ganina nga mag-wide leg stand. Mutanaw lang siya nga kani nagpuwag mata niya, murag kanang anxious. So dili na lahi na gyud. So tanawon lang niya ang appearance. Then after din ana attorney kung tanawon niya na determine nga murag kanang naggamit mong ginigdrugas ba, so unsay buhaton sunod sa police? Ang buhaton sunod sa police ana is dadon sa presinto ang motorist, ang apprehended motorist niya mag-drug screening test. Dayon kung hagbong siya sa drug screening test or ni-test siya for positive for drugs, kay mo conduct og confirmatory test. Then diha na i-aresto ang apprehended motorist. Kuya no kanang mura man siya kanang for example nag-overspeeding niya kanang gi-flag down and then murag kung puwa lang mata
pwede na din kada doon sa police sa police station. Pwede. Niya ipa-drug screening niya. Di ba na dali, di ba? Like mahurot gyud ang panahon sa kadong nag-drive ngadto niya kung ma-confirm kung hagbong pagid sa drug screening napay confirmatory test. So sig tibok adlaw pagid siya ngadto no. Mataw-tawran jud siya sa presinto. Pero kanang mura kanang naay prone to abuse man ni no ang kaning means aning anti-drug and drunk driving law. Unsa may opinion nimo ani attorney? Tinuod na siya kay kung atong tan-awon. Ako flag lang nako tanan, di ba? Kay especially karon sa streets na to, di ba? Naisigig overspeeding. Naisigig serve ba ya, di ba? Kay maglilihay ba ta sa mga out niya. Dili lang ni exclusive sa mga private vehicles, di ba? Ang mga motor pod apil pod sila, di ba? Apil pod ang mga jeepney driver ani no. Apil kayo. So kana sila kusog ba sa kina sila mag-serving, kusog ba sila magpadagan. So kung makakita ang pulis na, pwede na din sila i-flag down, di ba? Pwede. So, muna lang akong nag-wonder lang ko if kanang basig ang kaning balaura basig kay grabe kay gihatag ang power sa police ba or sa law enforcement officer ba kay pwede gid ka-flag down. Direklamo naman gani tag checkpoint, di ba? Kani pa noon. So, sa may opinion nimo ana attorney? Mo na dapat na tay safeguards laban sa abuse ani na balaod kay kung imong tanawon kaning overspeeding, lane straddling, weaving, swerving, dili ni sila actually defined sa LTO as traffic offenses. Kanira na balaod ag nang mention ani except overspeeding. Kay sa atong RA 4136 naa ditoy provision on restrictions as to speed. Ang lain na meaning ana kay overspeeding man. In fact, na dito yung mga speed limits. Like 80 kilometers per hour, 30 kilometers per hour na dito depende kung unsa na daan o unsa ang circumstances. Now, tungod kay undefined ni sila, medyo arbitrary ang pag-plug down kay ang motorist wala man kibaw na unsa day ni nganong gi-plug down man ko kay na violation ni kay wala man ni istorya sa LTO wala man ni na kuan wala man ni na define sa balaod. Then aside ana ang IRR wala ni sa law ha, pero ang IRR nagbutang didto og kuan catch all na provision. So under sa IRR pwede mo flag down ng isa ka police officer for other reasonable and apparent indicators. So dili ra ka to. So pwede siya mo flag down og other traffic offenses as long as para sa police officer reasonable and apparent indicator to siya of drunk and drug driving. Now, ang atong Supreme Court na isa ka decision, I think Sonson versus People. Niingon ang Supreme Court in this case na the court takes judicial notice that during the night time and in the wee hours of the morning kay gamay ra kayo ang tao ug mga other vehicles sa daan. So, ang incidence of reckless driving or ang likelihood of committing reckless driving is reduced. Kay ang ato mong definition sa reckless driving sa RA 4136 or the Land Transportation Code of the Philippines kay magdepende sad siya sa circumstances kung kanus akar ga-drive. So, kung ang imong pag-drive is in such a way that you pose a danger or threat or you show a wanton disregard for the safety of other persons and vehicles in the road, then mo na reckless driving. Pero kanus aman usually mang inom ang mga tao sa gabi kanang padung na buntag yang atong Supreme Court ningon man na gamay ang incidence of reckless driving ana kay halos walay tao, halos walay vehicle. So kanus amang ka makakommit og reckless driving, kanus am ka most likely makakommit og reckless driving for the purpose of prosecuting drunk or drug driving if ang imong pag-inom or imong pagdrugas usually committed in the night time. Now, aside ana, di ba swerving isa sa mga reasonable and apparent indicators. In that same case ningon ng Supreme Court na swerving is undefined by law. In fact, ana na kaso ni baro ang Supreme Court sa definition sa Merriam-Webster's Dictionary for swerving.
So, ningon ang Supreme Court, unless kung na ordinance or sign na ningon na no swerving or overtaking zone ni siya na done, kay you would not be committing swerving. So, mo na, after sa pag-plug down, kanang lain na po na determination. Kay tanawan ang physical feature sa tao kung unsa iyang pag-akto. Kana, pwede raman na siya mo, pwede raman mo yung nga itong police officer na amo na yung nakitaan. Sagdi good. Bito. So, pwede siya na, although, sige, granted na sa IRR, nakasuwat dito na it shall be the burden of proof of the police officer or the apprehending officer to prove na naa siya'y nakitaan na reasonable na apparent indicators. Pero storya raman na. Bito. Wala may lain tao dito unless kung naay pasahero. Pero butang na to, ang driver ay nasa sakyanan. It's his word against the police officer. So, ang police officer ana, pwede dadon niya sa presinto, kuan na gidudahan di ka na nakadrugas ka. Screening sa screening. Dadon din dito sa presinto. Yeah, bisag wala agoy probable cause unta in the first place ang kuan, ang police officer. And at that juncture sa DI kani sa atong pag-plug down, actually dili kailangan og probable cause. Kailangan lang na naa kay kuan, naa kay na commit na traffic offense para maka-flag down. Sa PNP guidelines nato nakasulat dito na no contact apprehension. Ang dapat buhaton sa atong, in fact cited ni sa atong Supreme Court kanina PNP guidelines. Ang nakasulat dito kay kung imong nadakpan for a traffic offense ang isa ka tawo, be very courteous, do not engage in prolonged conversation with the driver or his passengers, and do not argue. Immediately issue a traffic citation ticket. So dili kailangan og probable cause. Pero ang atong RA 10586 or the Anti-Drunk and Drug Driving Law nag-require na probable cause ang basis for flagging down. And that is a very high standard if you think about it. Kay compare na to sa Terry search or stop and frisk where genuine reason or reasonable suspicion lang ang gipangayo sa atong Supreme Court para pwede na kamo stop and frisk sa isa ka tawo. Sa case sa drunk and drug driving, probable cause man. So, how would you establish probable cause na ang imurang nakita sa tao na allegedly na nag-drive na hubog or nakadrugas kay katuli ang traffic offense? Wala pa kakita sa iyang disposition, sa iyang physical appearance. Dapat na at least, ang balaod ga-require na kay probable cause kung imo siyang i-flag down for alleged drunk and drug driving. So nadaigid sa balaod nga kay I thought manggod nga kung nag-overspeeding lang ka or nag-serving or other kadong mga telltale signs nga nag under the influence ka of drunk and drug driving kanang pwede na kay flag down pero nagiday sa balaod nga dapat probable cause. So mura siya kanang naglibog liko kay kung nag-serving ka or nag-overspeeding ka pwede kay flag down pero ningon siya nga maka-flag down ka kung na probable cause. So sa may I think ang pag-implementa na ang probable cause ragid sa kuan sa police officer or the law enforcement personnel kay kadto rag yung mga kadong yung mga mention ni mga mga acts no nga kadong overspeeding ana no kay kung probable cause sakto ka kay taas kay nga standard kay kuan probable cause ko na murag magud doan kay mao nga nung term during kung prosecutor og sa judge search kadong mao nang topic na to sa una no kanang mga probable cause so probable cause kanang sa search and seizure man na siya attorney. So well anyway interestingly kuan kayo siya nga law no kanang technical kay no kay mao sad lagi ni akong nabantayan kay kanal bitong sa mga salida no kay mao man nato makita ano nga kanang i-flag down siya sa police niya mao na din to palakaw-lakawon siya mao nang kisunod na to kay implement naman na sa gawas so mao nang nani nga law kay
kay best practice na siya nga method nga kaning kadong to determine if under the influence baka of drugs or alcohol kung nag-drive ka. So mo na kisunod na nato. Pero na-pass ni nga law 2013. Pero murag sa akong nabantayan murag wala man kayo ni na implement. Nanay RRR, di ba? Pero murag na implement na ba ni or kanang train ba ang atoang mga pulis ani kay naglibog sad ko nganong ang pulis pwede na sila ka flag down. So unsa man ng jurisdiction na nila mura na sad sila kanang kung sa to pa mura sila sitom na mura sad sila traffic enforcer. Ang traffic enforcer pwede ba makakuan ani maka flag down, maka apprehend as long as deputized kay kung naka-recall ko kung for example commit kag traffic violation dili man ka dadon kuan di ba prisuhan isyuhan na kag ticket di ba pero kani pwede na ka moadtog prisuhan. So kuyaw gid kung masakpan ka ani no. Pero again ang one of the signs if kuan ka nag-drive ka under influence of nag-drive ka while under the influence of alcohol or drugs is kung nag-commit kag traffic violation. Mausad na siya. So kuan pero going back nganong sa kadugay na ni nga law 2013 2019 man nganong murag wala pa man kaayo ni na implement katong bag-o pa ning balaod ang nakadugay ani kay duha ka factors. Ang acquisition sa mga breathalyzer kay ang plan man gud ato sa DOTC kay one breathalyzer per precinct and sa akong na-research natay approximately 3,000 precincts. Sa ako sang nabasahan gikan sa Top Gear kay isa sa mga bids kay 70,000 pesos per breathalyzer gikan sa US. Now before natay mga breathalyzer pero gamay ra kayo. Ang cost gihapon aning mga barato na breathalyzer kay 30,000 pesos per breathalyzer. Then since natay mga 3,000 approximately 3,000 na precincts daghan jud siya. Dako jud siya nagasto. Ang lain sad na factor ato, ang kadto na factor kay ang kuwang sa training sa pagseminar kay dapat man gihapon nato i-train og seminar ang atong kapulisan ani kung saan pag-implement na balaod kay delikado kung dili sila kibaw kung saan pag-enforce nya kuan lang na maabuso noon ba mao lagi mo bitaw to kung ki-raise to na kung nga concern kay basta ka na ganing i-flag down ka mo ginang mga prone to abuse di ba. So ani na balaod imbis katong katong gingon ginaabot sa PNP guidelines na no contact apprehension. Kung ang flag down nimo kay based ani na balaod wala na tong no contact apprehension kay immediately pag kita sa kuan na gi-flag down ka for drunk driving. Mo conduct man din og test. In fact mo nakasuot sa IRR na immediately after flagging down if drunk driving ang suspicion kay naog dayon in conduct the test. So murag na conflict. Unlike compared sa law. Na yung mga gagmay na conflict surrender ang law ug ang IRR actually. So unsa man na nimo pag-reconcile at attorney? Well, the law always prevails when na conflict. Kay ang IRR i-deputize ra man na ang implementing agency na sige himo mo pero ayaw jud conflict sa law. Now karon na kalahian ang ang IRR o ang law no bahin atong kadong unsa to no katong sa pag-conduct sa tulo ka test. Kadto sa field sobriety test. Kay sa IRR mandatory. After pag-plug down test dayon. Sa law dili man kay maglanan po lain na determination of probable cause. So probable cause ka for flag down, lain na po na determination of probable cause para sa field sobriety test. Okay. So pero ang tan-aw nimo murag lisod para nako no murag grabe gid kay siya ka demanding nga law no nga technical ba and
even up to now wala pa gihapon siya na kaayo na implement. I think dili pa kayo siya Sa case sa implementation, actually naay mga few arrests here and there. nagyud na kay naibalan nga na very too far in between lang kayo. Actually, ang nasa news kung imong i-google no kanina balaod, ang nasa news ang pinaka first na nadakpan ani kay abogado. Moy error ni ana. Pero kanang natay nakoy nabasahan sa gikan na pod si Top Gear na pag 2018 sa first half sa 2018 ni-report ang DOTC na naay mga 1,000 apprehensions para na balaod. Now kung atong hernaon gamay ra kay na siya. Kay pila gud kay traffic accidents ang may tabo sa isa ka tuig. 1,000 ra in the first half ang ilang na-apprehend. Now kasagaran daghang jug tawo na madtog beer house sa gabi na magdag sakyanan. So kung mag-set up na sila mag-set up kag checkpoint doon sa beer house, daghan jud kag madakpan under na law. Pero ang pangutana na asa man imong breathalyzer. Okay, mo lagi na kay the law is very clear nga before ka dakpon aning ma-liable ani nga law, aning drug and drunk driving law, muagi pa man ka atong mga tests, di ba? So even if for example may balaan sa police nga indeed ganang kikandak kag physical test and then the last part, for example kung under the influence of alcohol na fail siya atong physical test nga tulo, then part na nga breathalyzer, so matanggong ang police kay wa man sila breathalyzer and then unsa may mahitabuan na goodbye, dili na noon siya ma-liable, di ba? Kay dili man ma-complete ang process. In fact about na Supreme Court case where naitaw na pag 2006 nadakpan siya for drunk driving. Now kani na decision was made after the passage of the anti-drunk and drug driving law. After 2006? 2006 siya nadakpan for drunk driving. Nya kanina decision was after 2013. Okay. After na naanatay anti-drunk and drug driving law. Ningon ng Supreme Court na at the time siya nadakpan pag 2006, wala pa breathalyzer. Now, Article 22 of the Revised Penal Code provides na ay retroactive application ang penal laws if it favors the accused. Now, ningon ng Supreme Court, since ang atong definition karon sa drunk driving kay mo require og blood alcohol test, and since wala siya na test for blood alcohol limit pag 2006, kay dili siya makonbikto for drunk driving. Na technical siya sa na pabor nun siya, di ba? Na tungod sa balaod karon. Pero mo lagi na, so natinuod gyud akong tagna no nga dakpon ka nya since walay breathalyzer, dili ma-acquit gyud ang ma-dismiss gyud ang kaso kay wala man isunod sa process. Kuyawa no. Pero mo lagi na unsaon kana nila no nga wala. So good news pa ni sa mga tao nga mag-drive nga hubog or under the influence of drugs kay dili pa man ni siya ma-implement kay wala pa mga breathalyzer. Wala pa yung mga breathalyzer niya. Dili pa wala pa sad kayo sila na train ang mga police or ang law enforcement. Pero of course dili sad na maayo no kay of course we should always practice kuan ba kanang mga safe driving bitaw. So kay basig although dili pa ni kayo maayo pagka-implement ang balaod, it does not mean nga magkuan ka magpasagad ka diya kay basig although di ka mapriso pero basig maaksidente ka no. Nabitaw tay mga taxi o grab ron, so kung mag-inom mo pag-book na lang mo grab or pag taxi ay na mo pagdag sakyan labi na kung magpalabi mo dihag inom, celebration, na birthday, na graduation. Kuan na lang mo, sakay na lang, ay na lang
kaya na ng drive. Or better, kanang practice sa mga foreign countries, sa mga western countries, na sila designated driver. Oo. Silang barkada. Oo, Kanang dili nila pa imnon ba? Kay safe pa drive mo ni ikaw man. Oh, bitaw. Sakto na siya. So, anyway, hapit naman ang oras no kanang attorney kung ang atong mga listeners na yung mga pangutana sa imo habahin ani nga balaod. Unsaon man nila pag contact nimo na ba kay email address? Pwede ra mo email na ko. Ang akong email kay vernoncolasito@gmail.com. Oh, Vernon. Kuha na siya VERNON niya akong apelyido COLASITO Okay. @gmail.com. Alright. So, before to mo end, na kay mga kanang mga tambag sa atong mga listeners bahin aning kuan? Kani nga balaod to protect themselves unsa ba? Simple ra na una ayaw na lang mo commit og traffic offense kay kana mong traffic offense maka-post na mong good mo og danger ana sa inyong mga kuan sa mga pedestrian, sa inyong mga igkasi driver na kuyog ninyo sa daan. In fact, mas sa atong LTO guidelines on fines and penalties karon daghan na kayo og acts na gi-enumerate under reckless driving nya. First offense ana 1,000. So ayaw na lang jud nya. Even more so ayaw mo drive na nakainom. Again, kung mag-inuman mo labi na kung magpalabi mo, kuha lang mog taxi or Grab or kuan pag-assign mo og designated driver. Okay. Para kitang tanan sa atong kadalanan safe ta while disgrasya. Dapat di ta maperwisyo. Share the road. Okay. All right. And I think that was very good way to end the show no karon nga po na no. So again, thank you kayo Attorney Colasito no for guesting this afternoon, and I hope that our listeners ganang naka-benefit sila ni